Nako, heto na po mga kaubayan, winasak na Gatchalian Black. Aba, tagumpay, good news sa Gatchalian Black. Wasak, Cayetano Black, panalo na sa wakas. Nako, yan po mga kaubayan ang alamin natin sa video ito. Pero bago po sana ang lahat mga kaubayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, marami po tayong pag-uusapan. No? Bago po natin i-play yung video, sa mga nangyari kahapon, no? At eto nga, ang mga nagte-trending na mga balita, mga kabayan, dito po sa social media. Unahin na po natin mga kabayan, itong si Erwin Tulpo. Sabi po kasi dito mga kabayan, Erwin Tulpo, Blue Ribbon. Blue Ribbon hearing, Blue Ribbon hearing today. Kahapon po yan mga kabayan. Unauthorized mint for destabilization. Aba, biruin mo yan mga kabayan. Freedom bago na pala ang kahulugan ng freedom of expression, no? Pag ikaw pala ay nagpapahayag ng iyong saloobin, mga kabayan, ito na ay maituturing destabilisasyon ayon po kay Erwin Tulpo, di ba? Alam nyo, hindi lang sang-ayon sa inyong naratibo yung nangyari kahapon. Pero mga kabayan, kung ito pong nangyari kahapon ay sang-ayon sa kanilang kagustuhan, masasabi kaya nilang ito ay destabilisasyon? Di ba? Di ba hindi? So, pero that's normal. That's part of the democracy. Kasi meron talagang tututol at meron ding papabor mga kabayan. So we understand, no, yung side po ni Erwin Tulpo, pero nasa side po kasi sila ng kumbaga nasa wrong side sila mga kabayan at the situation, no? At parang wala na sa kanilang naniniwala kasi puro na lang po panggigipit ang kanilang ginagawa. Alright, at eto nga po mga kabayan ang naging komento ng ating mga kabayan patungkol dyan. Sabi po dito, the BRC led by Alan Peter Cayetano is authorized by taong bayan. Correct. Hindi man po ito authorized ng mga hinayupak ng mga senatongs. Ito naman po ay authorized and favorable mga kabayan sa ating lahat, no? Sabi pa po dito, well, sometimes you have to bend the law for the people to please the people. Am I right, Mr. Erwin Tulpo? Correct. Gets mo, Mr. Bendelo. Correct, di ba? Kaya kailangan talagang i-bend na yung law, no? Sa hearing na yan. Bakit? Paano ka makakapag-hearing kung yung Senado ay papadlock? So you have to bend the law. Ikaw mismo ang nagsabi niyan, Mr. Erwin Tulfo. Tapos ngayon, di ba? Hindi mo maintindihan that sometimes you have to bend the law to please the people. Yes, the hearing kahapon, yung hearing po kahapon, although it's not a proper hearing, yung iba tinatawag na press con, okay? Yung press con po kahapon mga kabayan, ang purpose po noon is to please the taong bayan, hindi po yung mga politiko lamang, okay? So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below. At eto rin pong si Cheese Escudero. Aba, biruin nyo sa Cheese Escudero mga kabayan, kaya naman pala bumaliktad ang hinayupak na ito kasi ito, simula sa ang balita ngayon na Cheese Escudero nakatanggap umano ng 4 na maleta. Aba, ayon sa testigo, 4 na maleta umano na may iba't ibang sukat ang kanilang dinala sa bahay ni Escudero sa New Manila. Ayan mga kababayan, lumabas na. Kaya naman pala itong si Escudero ay pilit na nagpupumigla na makawala at tumalon sa kabilang bakod kasi mga kababayan, alam pala niya sa sarili niya na nakatanggap rin pala siya, na deliveran din pala mga kababayan, di ba? So ito po ang komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Rix, alias Boy Tumbling Keso. Ayan, tumambling sa kabilang bakod, ano?
Kaya pala dali-daling bumaliktad. Ayan na. Kaya agad bumaliktad para ma-save by the bell. Aray ko po Kaya naman pala nagtumbling sa kabilang bakod. So same po ang kanilang mga komento mga kabayan, no? O, na itong si Chis Escudero kaya pala lumipat kasi eto may kaya pala lumipat dahil may 4 na malitang natanggap. Aray ko po. Ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below mga kabayan. At eto pa. Nako, grabe po yung mga revelasyon ng bagong witness yung 14 na ex-bagman, no, ni Saldico. Bagman na lang kasi ayaw na lang tawaging Marines, di ba? Sabi po dito mga kabayan, Arnold Club yung nakatanggap din umano ng pera ayon sa dating sundalo. Batay sa testimonya, sinabi ng testigo na habang siya ay naka-assign umano sa isang PR personnel na nagngangalang Bernard Peralta, nasaksihan niya ang umano'y pamamahagi ng paper bags sa ilang personalidad sa media, kabilang si Clavio. Nako po mga kabayan, Arn, kaya naman pala, diba? Kaya naman pala hindi pa nagbabalita sa Duterte, tumatahol ka na, diba? Kaya naman pala ang very eager, no? Very very active kumbaga, 'di ba? Itong si Arn sa pagbati ko sa Duterte. Kasi nabigyan din pala at very protective dito sa administrasyon ito. Even though pinagnanakawan na tayo dahil nakatanggap din pala ang hinayupak mga kababayan. Pero ito ang sabi ng GMA News Sabi ng GMA News, GMA News nanawagan sa publiko na wag munang magbigay ng konklusyon sa aligasyon laban kay Arnold Clavio. Sabi po dito ng GMA Network, we ask the public to refrain from drawing conclusions based on unverified information. Ayan na, pinagtanggol na. Baka nahatian din yung network mga kabayan. For example lang alam nyo, kahit hindi nyo sabihin yan na wag muna kayong magbigay ng conclusion, kahit nga hindi personal opinion mga kabayan, malamang paras po tayo siguro ng iniisip. Kahit po hindi pinangalanan dyan sa press con kahapon itong si Arnold Clavio, no, iisipin pa din natin baka bayaran itong si Arnold Clavio kasi palaging umaatake kay Vice President, sa Duterte, di ba? Sa mga Duterte allied, di ba? Kahit hindi mo isama doon yung pangalan ni Arnold Clavio, iisipin pa rin ng tao na siya po ay bayaran. Bakit? Because of his actions, mga kababayan. Di ba? Kaya wag niyo nang pagtakpan, GMA News. Wag niyo nang pagtakpan, no? Ilaglag niyo na, madadamay kayo niyan. Di ba? Madadamay kayo, sige ka. Alright, hindi lang po si Arnold Clavio mga kababayan, pero eto muna. Sabi po muna ng ating mga kababayan, siyempre importante po ang komento ng ating mga kababayan. Kasi kung wala kayo, wala rin ako dito. Kasi yung mga comments nyo lang ang inaasahan ko dito mga kababayan, di ba? Kasi matatalino po kayo. Alright, sabi po dito ni Joshua, nako, may naniniwala pa ba dyan sa pagbabalita na yan? Dapat i-relieve nyo muna tapos harapin niya ang akusasyon sa kanya para madungisan ang station nyo. Hindi madungisan yung station nyo. Mawawala ang integridad ng station nyo pag kinanlong nyo yan. Kakahiya. Correct. Sabi po ni A.R. Honyusen, pinakamaganda tanungin siya kung meron siyang 400 million kasi nauna pa siyang pumasok sa media kumpara kay Erwin Areco po. Oo nga si Erwin Tulfo may 400 million working from the media. Ngayon siguro ko ito si billionaire na ito. Diba? Itong si
Si Arn, bilyonaryo na ito kasi matagal na po siya sa ano eh, sa media, di ba? Bilang media practitioner, mga kaubayan. Matagal na siya eh, no? O yan mga kaubayan natin. Hindi lang po si Arnan, mga kaubayan. Hindi lang po si Clavio. Ito pa isa pinakamaingay, mga kaubayan, pagdating sa Duterte. Aba, meron din pala. Opo, eto, sabi po dito sa ang balita ngayon. Teka lang. O yan. Moon Tulfo, nakatanggap din umano ng pera ayon sa dating sundalo. Aba, ayon sa testigo, mayroon umanong inilaan na pondo para sa ilang personalidad sa media. Kabilang umano rito si Moon Tulfo na nagsasabing nakatatanggap ng small size paper bag na naglalaman na umano ng 2 to 3 million tuwing may nakatakdang pagpupulong. Aba, grabe naman ito, mga kaubayan. 3 to, sa bagay, no? Ano ka talaga, makakaipon ka na, for example lang, kay Erwin Tulfo, makakaipon ka talaga ng 400 million. Ibiruin mo, bawat meeting ninyo ay meron 2 to 3 million na ibibigay sa'yo. Tiba-tiba, paldong-paldo kayo. Paldong-paldo kayo. Pera galing sa kaban ng bayan. Alright? Nako po. Ayan mga kabayan, ano po. Kaya naman pala itong si Tulfo, no? Talagang galit na galit sa Duterte. Hindi natin alam kung anong hugot nito. Minsan, di ba? Kaya naman pala, ito palang hugot niya. Small size paper bag na nagkakalaman ng 2 to 3 million. Diyan po siya humuhugot ng kanyang mga balita, mga kabayan. Alright? Last po natin pag-uusapan, bago po natin i-play yung video, mga kabayan, eto pong si Torre. Sabi po dito sa balita, mga kabayan, ex-marine witness, binigyan kami ng 15,000 at cellphone para kontrahin si Orly Gutesa. At ang nagbigay po ay former chief, PNP chief Torre, mga kabayan. Diba? Parang nagko-connect talaga, mga karbi natin. At yan na, may picture pa po sila, mga kabayan. Kasama po si Torre. Ayan, baka sabihin nyo, AI yan, mga kabayan. Yeah, yan, si Torre. Anyway, let the public judge them, mga kabayan. Diba? By their actions, no? Ito na po, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Magandang araw, mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang official Facebook page 14 minutes ago. Paliwanag niya ito tungkol sa isinampa nilang petisyon sa Supreme Court. Tapos na ang pagsasampa ng petisyon. Sabi niya, numbers may change, the Constitution does not. Truth is truth is truth. Numbers change. The Constitution does not. Truth remains true regardless of what side we are on. Correct. Walang pagbabago. Kung anong totoo, yun na lang. Maka Gatchalian ka man, maka Cayetano ka, maka Duterte ka, maka Marcos ka, kahit saan side ka, kung ano yung katotohanan, yun na yun. Wala nang iba. We believe that truth matters and that the Philippine Constitution, the basic law of the land, provides a framework for seeking and living the truth. We believe that when fundamental truths are placed at risk, covered up, or manipulated, public officials have a duty to act. Sinasabi niya ditong truth is, kikita ko yung flood control scandal na pilit ng isang grupo pinagtatakpan, ng isang grupo naman ilalabas ang katotohanan. Whether it is protecting the independence of the Senate from Malacanang, uncovering the truth behind the flood control corruption scandal, achieving justice through an impartial impeachment trial, or preventing a sinister charter change, the truth and the constitutionally provided safeguards embodied in our laws matter. That is why we have brought this matter before the Supreme Court. Tapos na! Naisampa na yung petisyon. Ano yung petisyon? As the petition explains, this is not about Senate leadership issue. Those who oppose it want to paint our motives in those simple terms. Simple enough to twist, simple enough to confuse people about the real issues.
Let me reiterate what we have said from the start. Leadership positions are temporary stewardship. Correct. Leaders holding high government positions come and go. Political alliances change. Majority rise and fall. Correct. Walang permanente. Eh, ang akala ng mga powers that be hanggang forever na sila eh. Nasanay sila nung Marcos Sr. na for 20 years, they ruled this country. Parang gusto nilang maulit yung nangyari sa Marcos Sr. Agree ako dito. Those who are in positions, come and go. Temporary lang yan. What endures are the aspirations of the Filipino people, made alive through the institutions of our republic and protected by a constitutional framework designed to prevent power from being concentrated in the hands of the few. Those institutions exist to ensure that no person, no faction, or no administration may place itself above the law or frustrate the aspiration of the people. The petition is not about preserving those institutions. It is about defending the independence of the Senate as a co-equal branch of government. It is about ensuring that constitutional questions are settled by law rather than political expediency. Most importantly, it is about protecting the ability of the Senate to pursue the truth whatever it leads. The Filipino people deserves to know what happened to the billions of pesos allocated for flood control projects across the country. They deserve to know why communities continue to flood despite decades of spending. Yan. So, ang isang purpose sa petition, sa naintindihan ko, is para matuloy ang flood control hearing. Yan ang purpose ng petition. So yan mga kabayan, sana nga matuloy, no? Pero I think malabo no? Malabo pa sa sabaw ng yung petition eh. Kasi, ayaw makialam ng Supreme Court eh. Sa usaping yan. And yet, no? Yung palasyo, gustong-gustong makialam. Kasi nga, the narrative is favoring them, mga kabayan, no? So, ayan mga karabin natin, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below mga karabin natin. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.